Umaga pa lang, sakay ng truck na ito ang mga magsasaka ng sibuyas sa Bungabong, Nueva Ecija. Ngayong araw, kinontrata sila para mamitas at magsaka ng mga hinog na sibuyas. Kasama rito ang magkapatid na sina Ronald, 15 anyos, at Jo Marie, 13 anyos. Sa mga ganitong panahon, susulitin na ng magkapatid ang pagkakataon para magbanat ng buto at samantalahin ang kaliwat kanang anihan ng sibuyas sa Bungabong. Araw-araw po may kada umaga nag-system po ang nagtutubit ng sibuyas. Matapos ang ilang oras, narating namin ang malawak na tanimang ito. Mahigit 50 pamilyang umaasa sa taniman pa lang na ito. Pero sa unang araw pa lang ng anihan, kita na agad ang pagkalugi ng mga magsasaka. Ito, yung mga na yan. Sa ilang araw kasing pag-uulan, hindi maiwasang masirang ilan sa kanilang tanim na sibuyas. Wala na ito eh. Hindi na halos kulang pang kalahati kung bayarin ito sa amin. Kasi nga nasira ng kalamidad natin yung pag-ulan-ulan dito. Bulok na kasi yan pagka ano. Napakarami namin na ginagamit na ano, pero pagdating nga ron sa yung ulan na nga, nawawala na rin yung bisa nung yung binibigay sa amin mga gamot. Agad pumeso ang magkapatid. Kapag anihan, kailangan daw makapuno sila ng 20 sako ng sibuyas para masulit ang kanilang pagod. 8 oras na nakabilad sa araw at maghapong nakayuko ang mga tulad ni na Ronald. Magkalayo sina Ronald at ang kanyang magulang. Nasa ibang bukirin sa kabilang bayan kasi sila para rin mag-ani. Kailangan daw na tumulong sila sa pagkayod para matustusan ang kanilang pag-aaral at makatulong sa kanilang mga gastusin. Mahirap po. Pagka hindi po nakapag-booking, wala po kaming hanap buhay. Gusto ko rin po na umangat po yung buhay namin. Gusto ko pong matapos po yung pag-aaral ko para po gumanda rin po yung buhay natin. Sa mga loteng natabas na ng mga magsisibuyas, nakaabang naman ang ilang residente rito. Sinusuyod nila ang mga lupang pinagtamnan para maghanap ng mga reject. Para kasi sa kanila, laman tiyan pa rin ang mga ito. Sa datos ng Philippine Statistics Authority noong 2016, umaabot sa mahigit 1.6 billion pesos ang kabuuang kita ng industriya ng sibuyas sa bansa. Isa sa pinakamataas na agricultural product at pumapangalawa sa industriya ng bigas. Noong nakaraang taon din, 215 metric tons ang naging kabuuang supply ng sibuyas. Pero ayon sa Department of Agriculture, sa datos na yon, umaabot lang sa 84% ang natutugunan ng ating mga magsasaka sa demand ng sibuyas dahil ang 16% inasa pa rin sa importation mula sa mga bansang tulad ng China, India at Amerika. The most ideal for me, as Secretary of Agriculture, the happiest day for me would be when we will no longer be dependent on imported onions. Number one, we have to empower the farmers. First, we really have to improve their productivity. Number two, we have to organize them with the help of Presidential Assistance for Entrepreneurship. Kahit 16 na bahagdan lang ang pumapasok sa bansa, tinatalo pa rin ito ang mga lokal na sibuyas dahil halos bagsak presyo rin ang mga imported. Ito imported, India, ito local, Nueva Ecija. Kung ang sibuyas Tagalog nagkakahalaga ng 50 pesos kada kilo, ang imported naman nagkakahalaga lang ng 30 pesos kada kilo. Halos kalahati na mas mababa ang presyo kung itatapat sa sibuyas ng ating mga magsasaka. Kung ibababa pa ang presyo, tuluyan ang malulugi ang ating mga kababayan. Parang naiwan siya sa kasi lahat na imported pumasok. Di tangkilikin ng mga tao yung mura, kasi mura ang imported. Sa pagtataya pa ng sinag, isang grupong tumututok sa kalagayan ng mga magsasaka, umaabot sa 2 bilyong piso ang nawawala sa kaba ng bayan dahil sa onion smuggling. Noong nakaraang buwan, bilang tugon, naglabas ng importation ban pansamantala ang Department of Agriculture. Pero hindi pa rin ito matapos-tapos ang pagpasok ng mga smuggled na sibuyas.
Ang Bureau of Customs, katuwang ang Department of Agriculture na nag-iinspeksyon ng mga kargamento na pumapasok at lumalabas sa bansa noong nakaraang taon. Ipinasa ang Republic Act 10845 o Anti-Agricultural Smuggling Act. Sa ilalim nito, maaaring kasuhan ang sino mang nagpasok na mahigit 1 milyong pisong halaga ng produkto nang walang kaukulang permit ng economic sabotage. Ang parusa, habang buhay na pagkakakulong. Sa kasalukuyan, wala pang ganap na naparurusahan kaugnay sa onion smuggling. Noong nakaraang linggo naman, inilunsad din ng Department of Agriculture ang SURE o Survival and Recovery Loan Program, kung saan maaari nang umutang ng binhi at pera ang mga magsasakang nasalanta na walang ipinapatong na interes. Idea here is that in times of calamities, the farmer must be given an option to be able to lift up himself. Pabili nga po yung bigas. Matapos ang isang buong araw, umabot sa 200 piso ang kinita ni na Ronald. Ang kanilang nakuhang pera, agad nilang ipinambili ng bigas. Kasi po yung hanap ko yan. Tapos yan din po yung budget po namin pag pumapasok po. Tapos yan din po yung namin. Pinambibili po ng kinakain namin. Walang kalokohan dito. Wala kaming programa dito na ginagawa namin dahil gusto namin magkapera. Ang lahat ng programa ginagawa natin ngayon, ginagawa natin dahil makakatulong sa magsasaka at pangingisda. And that is the pure and sincere intention of the President to really lift up the farmers and the fisher folks from poverty and deliver to them the change that he has promised. Kahit sino man, maluluha na lang sa masalimuot na problema ng bansa sa sibuyas. Pero hindi dapat ipagkibit balikat ang lahat dahil panahon na para masawata ang iligal at managot sa batas ang may sala. Sa ngayon, umaasa na lang ang mga tulad ni Jo Marie, Ronald at Tatay Carlos na makabangon. Silang mga kababayan nating ang turing sa sibuyas, tila higit pa sa ginto. Patuloy na magbabantay sa mga isyu ng bayan. Ako po si Tina Panganiban Perez, kasama sa Iisang Brigada.